Mga bagong players ng Barangay Ginebra, nagsimula ng umarangkada sa ibang bansa kalabang koponan, pagkadismaya ang inabot, ng pinaulanan ng maraming 3-point shot sa labas, at RJ Abarientos at Paul Garcia nagpakitang gilas. Pero, bago ang lahat mga perkoy. Hito na mga perkoy, dumayo pa ng ibang bansa ang ating pambansang super crowd favorite team, na Barangay Ginebra San Miguel, para lang makalaban naman sa tune-up game nila ang koponan na kasalukuyang pinaglalaroan ng half-Pilipino na si Jeremy Lin. Bigatin nga itong team kasi nagiging 2024 B-League champion na itong New Taipei Kings. Dito nga masusubukan ang chemistry ng mga bagong membro ng Barangay Ginebra. Well, ito nga, ang pinakamagandang pagkakataon para maipakita naman ng mga bagong kakampi, kung ano at paano sila mapapakinabangan sa koponan na kumuha sa kanila. Sa pagkakataon ng ito ay di pa makakapaglaro sina Jamie Malonzo, Jeremiah Gray at Scotty Thompson. Ang tatlong player na ito ay nagkakaroon ng mga malubhang injury sa nagdaang season, maging si Justin Brownlee sa pagkakataon na ito ay hindi rin makapaglalaro sapagkat may tatapusin pa umano itong kontrata sa ibang bansa. Well, sa panimula nga ng laro ay unang nakakascore ang koponan ng Ginebra in courtesy between the connection of RJ Abarientos and Christopher Go, nasundan pa ng monster footback layup ni Stephen Holt at easy 3-pound basket naman para kay Christopher Go galing sa pasa ni Abarientos. Sa pagkakataon namang pinapakita ni Japit Aguilar, gaano siya kabilis at kataas lumundag sa eri, pinasakay pa sa taas ang dalawang bantay at pinaglalaroan bago ipinakita ang kanyang monster dunk. Pagkabalik agad sa kanilang bola itong si Christopher Go nagpamalas sa kanyang 3-point skills. Pero doon nga sa kasagsagan ng laro, ay bigla nga kumanada ng mabilis ang home team na Kings, at walang kahirap-hirap tinapyas ang malaking kalamangan sa 5 sa score na 29-24. Dito sa second quarter, nagpapatuloy ang pananalasa sa koponan ng Kings at wala nga silang maisagot sa 7 magkakasunod-sunod na score. Buti na lang itong si Von Peshumal ang nagpapahinto ng momentum ng home team sa kanyang unang score na 3-point shot, plus dinagdagan pa ito ni Stephen Holt na ipinapakita din ang kanyang kapasidad para makapuntos sa labas. Dito na nga din nangyayari ang napakaraming turnover ng koponan ng Ginebra, na kung saan ay umaabot na nga ito sa 14 na magkakasunod-sunod na turnover dahil sa tindi at higpit na ipinapakitang depensa ng koponan ng Kings, kung saan lahat ng turnover ay na-convert din sa kanilang score. Sa pagsisimula ng third quarter, ay uminit at umarangkada ang kanilang bagong draft bilang point guard na si RJ Abarientos, kung saan ay kumanada nga ito bigla ng 10 puntos na kung saan ay bahagyang nagugulat din ang home team sa biglaang pangyayari, nakakatirada pa ng 3 points nang biglang nakakalingat ang dimpensa ng Kings kay Abarientos. Napakalupit talaga maglaro ang pamangkin ni Johnny Abarientos bilang point guard, kasi parang mga bata lang na pinaglalaroan niya ang depensa ng kabilang koponan. Napakatindi pa ng kanilang pagpasa ng bola humalin tulad sa laro ni na Michael Jordan at Dennis Rodman, binabanatan pa nila ng magkakasunod na 3-point shot galing kina Stephen Holt at Christopher Go, pero hito ang maseklap din nagpapatinag ang kabilang koponan. Dito nga sa patuloy na paglalaro ng magkabilang team, ay umarangkada din ang koponan ng home team, kung saan ang kalamangan na 8 points ng Ginebra ay nagawang maitabla pa ng kalaban sa All-68, at nakapagtala din sila ng buzzer beater points. Bago matapos ang minuto ng last and final quarter ay nakapagtala pa sila ng bigla ng 7 points. Napa-timeout nga dito bigla si Coach Tim Cone, at segurado sang damakmak na sermon dahil sa frustration ng kanilang inabot. Mula noon nang makabalik nga sa laro ay ipinapakita ng Barangay Ginebra kung ano ang tatak ng pagiging never say die na nakakabit sa kanilang balikat. Kaya naman uminit bigla ulit sa paglalaro sina Abarientos. Si Japet Aguilar naman ipinapakita na siya ay may magagawa pa sa kanyang team kaya kumanada nga siya bigkas sa ilalim. Maging si Christopher Go at Stephen Holt lalo na sa kanilang bagong kakampi na si RJ Abarientos kaya naman sa huli ay panalo ang Ginebra. Hito nga sa aking palagay mga perkoy di talaga nasasayang ang pagpapalit ng mga player ng koponan ng Barangay Ginebra, sapagkat kita natin kung ano ang mga pagkukukang dati nila na pinupunan na ngayon ng mga bagong player. Malaki ang pag-asa ngayon ng team na ito makabalik sa final ulit. Kayo ano sa palagay ninyo? E-comment nyo na. Salamat sa panunood.